175 na manok, 5 kambing, 4 na baboy, 1 baka, at hydroponics. Yan ang araw-araw na kailangan gawin sa umaga at sa hapon sa mga chores. Paano ba namin sila inalagaan? Papakita ko sa inyo kung ano itsura ng morning chores dito sa Todo Farm. Tara! Okay, once again, mayroon tayong available time para mag morning chores. Isama ko kayo sa ating morning chores kasi, di ba, meron tayong mga bagong alaga, nabawasan yung iba nating alaga, kaya papakita ko sa inyo kung ano itsura ng morning chores dito sa Todo Farm. Tara! Yan, may mga feeds tayo. Ano mga feeds yan, Jimon? Integra. Feeds ng baboy, feeds ng layers. Kuha tayo ng tubig. Yo, may bato. Ating panghugas, pang disinfect, mga tubig. Inuna namin ang batch 21 sa grower house. Okay, dito muna tayo sa ating batch 21. Meron tayong 115 na mga manok dito na ginugrow for RTL. Morning jogging muna. Okay naman sila. Takbuhan naman eh. So, dito, tinataas na dyan pool kasi ang painom ay Yung magpupulga tayo ngayon, yung pepe. yan. Lalagay tayo ng pepe kasi schedule ng kanilang purga ngayong araw. Inagag ni Jayman yung pigs para wala yung ipot at yung bualaw sa feeds. Ginagamit namin ang checklist nito para wala kaming ma-miss out na gawain. Dito sa growers natin, batch 21. So nakapag-jogging na tayo. Yung bulk water naman natin, malinis naman at bagong refill. Nag-ig na yung feeder. Hindi naman natin kailangan magpalit ng bualaw, yung repair, yung mortality. So para sa ating waterer, ang bago lalagay natin yung pepe, bibattle ka kasi yan, para sa purga. So feeds namin nilalagay ngayon sa kanila, katataas lang namin mag-transition mula sa booster feeds papunta sa starter feeds. Yan, yung lagay namin ngayon na feeds sa kanila. Dito sa ano natin, 115 total ang meron tayo dito ngayon. Kakaunti ang batch na to kasi medyo hindi masyadong marami yung nabigay ng ating supplier na nakaraan. So okay naman yung ating mga alaga dito, yung ating namang ilmin. Okay, para sa ating pepe, sa growing period na ating mga manok, deworm tayo once every 2 months. And ang pagitan nun, dalawang dosage ay 14 days. Ang rationale nun is yung unang deworm natin, mapupuksa nun yung mga bulate na nasa loob kung meron man, mga parasites. And pag na-excrete nila yon, yung mga itlog kasi hindi nito nadadala. So pag napisa yung itlog sa loob, yun yung dadalhin naman ng pangalawang dosage ng ating purga. So ito yung kutsara ni John Paul. Wala daw kasi yung pantakal natin, pero more or less 5 grams kasi yan. Ang dosage nito, kung nakasashay tayo, 4 na sachet kada galloner tayo. Kasi yun yung recommended na dosage. Kada litro ng tubig ay 1 sachet. 5 grams 1 sachet. Yan. Medyo mahirap lang siya tunawin, kaya kailangan haluin na mabuti. So ano bang benefits ng pepe by Pharmavet? Ito yung ating ginagamit na pamurga, no? So iba-ibang bulate yung kaya nitong eliminate at hindi lang sa manok siya pwedeng gamitin. Sa lahat ng nakadrawing dito. Yan. Pwede rin siya sa baboy, sa aso. Nagamit ko ito sa aso ko at saka sa baka. Dahil kay pepe, patay ang bulate by Pharmavet. Yan. So pag nagpupurga tayo, inalis natin yung ibang source of water ng mga manok natin para concentrated yung dosage natin. Dapat ito lang yung nandito. Pressure tayo na lahat sila
Ito yung inumin sa buong maghapon. So ang gagawin pa namin dito, mamayang hapon, papalitan namin yan, pero pamurga pa rin para maghapon. Ito yung nainom lang nila. So yun lang yung chores dito sa grower house sa ating 115 na mga sisiw. At syempre bago lumipat ng area, kailangan nating mag-disinfect. Then layers naman. Okay, diretso na tayo dito sa ating layers. So wala akong ibang manok ngayon sa chicken na rin yung buko dito sa layers kasi medyo kinunti, binagalan ko yung pag-alaga ng ating for growing na RTL kasi busy tayo sa iba nating negosyo kaya mas safe na yung mas kokonti. Siyempre kahit na sa anong area, ating pinakaunang gagawin ay morning jogging. Dito pagkatapos mag-jogging, ating i-check yung kanilang bulk waterer, yung bulk feeder nila. Si waterer may lumalabas naman, okay pa yung laman. Nakakatuwa pakinggan yung tunog ng layers pero nakakasura din kasi ang ingay. Kasi ito ang ating bulk feeder, may laman pa naman pero kailangan nating repilan. Pinapantay lang natin niya para laging nasa ilalim yung luma. Then, tripilan lang natin. Dito, meron tayong 60 layers. Tapos mamulat ka rin tayo ng itlog. Ang tanong, may itlog na ba? Yan na sila. Mga modus nila. Mga modus. Dalo dito, laki. Tak, umitlog ka ba? Wala naman eh, maligalig ko lang. Ikaw. Wala. Okay dyan. Dalawa na rin naman ito. Wala rin. Wala, dadalahin nakuha natin. Pero mamaya pa sila itlog. Meron lang mga pugad na may ipot. Palitan lang natin yung bedding ng kanilang pugad. Meron lang ako kadudadudang manok na nakita. Siya yan. Siya naman ay wala naman siyang physical na palatandaan pero siya ay mabagal gumalaw. Kaya yun basa yung ilalim niya. Hindi niya kayang linisin yung sarili niya kaya ibig sabihin mayroong problema yan. Kaya for culling na yan. Ganun ako kahigpit dito kahit layers ko yan. Pag may problema yan, kal ka ng kal. Sa ganun hindi makompromise yung health ng iba nating mga manok. Itong side na to, madalas ito pinapalitan kasi talaga pinagkakaguluhan nila yung side na to. Oh, malaking. So habang nilalagyan ng tubig ni Jampol yung waterer, check-test ako. So yung dalawang chicken na rin natin, walang laman yan. Refill tayo ng bulk feeder. So yun yung mga chine-checka natin para hindi tayo makalimutan. Lalo na sina Jampol dito. Kailangan na lang itong kanilang tubig sa bellwater at sa bulk din. Eh di yun ang ginawa namin. At ayun, kalabas sa mga manok. Hindi kasi inilapat ang daanan eh. Nakapagpapasok pa nga. Pero basic yan. And yun lang ang kailangan gawin sa 60 layers natin. Siyempre, disinfect ulit bago lumipat. Okay, tara sa kambing. Sa kambing naman. Ayun, takbuhan yung baboy. Sa loob yung baboy pero mamaya sila. Yan yung gustong tumakbo sa amin palayo. Ngayon natakbo na sa amin palapit. Ang titigas na mukha, di ka? Magulis lang tayo. Dito sa kambing, pinalabas lang sila. Takbuhan eh, kain kagad. Sila kain agad Tapos ang chores lang naman dito, lalagyan ng tubig at kawalisin ng dumi nila. Mukha namang okay ang ating mga kambing. Checklist time. Kambing, nilinis tayo ng bahay, nilinis ang tubigan, nilagyan ng tubig. Native pig naman natin. So isunod natin ang ating baboy. Okay, dito sa ating baboy, sanay na sila sa tao. Pag dumadating kami, lumalapit na sila. Ayan.
Yun o, wala. Hindi na sinasara ng pinto eh oh. Wala. Hindi na sila lumalagpas dito sa fence natin. So ang una nating chinecheck dito kung walang lumalapat sa fence natin. May lang part na nakaykay na ng baboy. Kailangan lang naman pantayin ng kauntian yan. Itester din natin ang fence. Okay, napals. Bigyan lang natin ng tubig at feeds. Kain! Nakatawa lang na pagkatapos na ating pinagdaanan, naayos natin yung system natin, tapos naging mabait na sila. Yan. Success na ang ating native pig. Pag may 200 tayo native pig di yan. So para sa native pig, ang ginawa lang naman natin, na-stir natin electric fence, nilinis ang tubigan at nilagyan ng tubig, nilagyan ng feeds, at syempre visual checks. Dapat kita natin na nandiyan sa loob yung ating mga baboy. Okay, tara kay Jan B. Kay Jan B naman tayo. So itong si Jan B, medyo suplada pa siya specifically sa akin, pero doon sa dalawa okay naman na siya. Try natin bigyan ng molasses kung lalapit siya sa akin. Lumapit naman sa akin pero ayaw magpahawak. Medyo ayaw pa niya sa akin. Si Jayman daw ang susubok. Kaso nung siya na ay ayaw din. Iyabang din lang eh. Ay, habang naglalagay ng tubig si Jayman, checklist tayo. Sa ating baka, di man tayo nag-setup ng bagong product. Lipat ng baka, wala tayong nimpis. Ako na yung banyera, lagay tubig. Okay, tester na lang natin ang fence natin. Okay, nagpa-pulse naman siya. 8,000, yun lang yung limit na tester natin, pero 10,000 volts yan. Na mababa ang amperahe. Okay, tapos na tayo dito sa ating baka. Doon na tayo sa ating greenhouse. Itong ating garden, ang buhay lang dito ay itong ating sili. Yan, malalaki yung sili natin, nakakuha dyan si Jan Paul. At naalagaan natin. So yung drip irrigation natin, hindi muna natin pinapagana. Dahil maulan naman ngayon. Ito lang garden natin na isa. Medyo hindi natin asikaso kasi si Jay, kami ni Jay medyo naging busy nito mga nakarang araw. Yan, pero dito sa greenhouse natin, walang laman yan. Sa chores natin dito, ano lang natin to, sprayan. Yan, pumutok na siya. And takpan lang muna natin ulit hanggang ngayong araw. Pagkatapos ng chores, kailangan ng almusal. Pero may paraw kasi ako sa bahay, nagpipintura ng bubong. I-check natin yan gamit ang drone. May radyo rin tayo kaya inspect natin. Kaway-kaway muna ka dyan. Mukha namang ginagawa nila mabuti ang trabaho nila. Kain na tayo. Brown eggs. At syempre, ano pa ba? Spicy chicken pastil by Graponic of Beauty. Yun! Putok na putok. Dagdagan ng sili. Kasi mga uragon kami. Ayos, sarap. Yun lang para sa normal na routine dito sa farm. So yun lang para sa ating morning chores. Yun yung update sa ating mga alaga. Meron tayong 115 na batch 20 na ating ginogrow. Meron tayong 16 na layers. Meron tayong 5 kambe. Meron tayong 4 na baboy. Meron tayong 1 baka. Meron tayong hydroponic system. Yun lang, maraming salamat. Subscribe and peace! Woo!